ay sabi nga ni Amang Ine, na tayo ay may kanya-kanyang tungkulin na ilalampanan. Sa akin kasi, sa aking sarili, marami din po akong mga pagsubok na dumaraan. Pero, ang pinagkanawa ko lang, ang Ama nasa lahat. Yun po ang sinabi ni Amang Ine. Tayo ay umapit, tayo ay humingi ng kapatawaran lahat ng ating mga nagawa o kasalanan. Sapagkat sabi niya, bago ako dito pumunta, hindi basta-basta pumunta. Kasi maraming mga hadlang. Hindi, sabi ko may pagkakataon siguro, babalik po ako, Ama. Pero siguro, hindi ko masasabi. Pero tumatawag talaga siya, sabi niya, bumalik ka, bumalik ka. At yun ang mensahe na gusto iparating sa akin ng Panginoon. At yung nag-text na ako, sabi na nila, wala din naman sabi na nila, ang templo ito ay hindi para sa akin, para sa karamihan. Kasi hindi para sa akin ito. Sabi nga niya Amang Eden, ako ay instrumento lamang. Pero kapag tayo ay naniniwala sa Kanya, at naniniwala tayo sa lahat ng bagay, ay makakamtan natin sa buhay na walang hanggan. Kasi, ang sabi sa akin noong nakaraang araw, may isang taong lumapit sa akin. At ang sabi niya, anak, pakisabi sa mga tao na magbalik loob sila sapagkat ako ay darating para ang araw. Ako, kayo ba ay tinawag kayo na pumunta dito? Kasi nasa simbahan ako Ako din ay nagdarasal sa Our Lady of Manawa. Pero pumunta siya doon, sabi niya, pwede ko magsabihin sa'yo. Kasi alam ko na ikaw ay isang katikista, nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Amang Ine, sabi niya na, ang mga katikista ay mga taong may pananampalataya, pero kulang ang pananampalataya na ikakalat sa tao. Ang sabi ko nga, sabi nga ni Amang Ine, kung minsan wala, tama yun, wala talaga. Zero balance. Kasi sa akin ang binibigay lamang ng simbahan bilang katikista ay uno lang yung sabi nga ni narinig ko kasi nag-amag-identify na hindi lang tayo sa material na bagay. Ang sabi niya, kailangan din magpakumbaba at mayroon kang pag-ibig. Kung po yun, may pag-ibig. Ang pag-ibig ay nasa puso ng tao. Sabi nga, ako man ay galing dyan. Kasi nakita na naramdaman ko si Amang Ine noon, naglalakad yan kung saan-saan. Nag-click nga kami doon sa simbahan na pinag-ulit-ulit ko talaga. Ano lang yan, sabi niya, pumunta ka, doon pa sa may Karanglaan. Oo, pero sabi ko, hindi ko alam kung pupunta ako kasi maraming mga dahilan na hindi maintindihan. Pero nung sabi niya, pumunta ka na sa akin. Kaya nagtaka na ako yung templo niya dito ay lumaki. Kasi doon, sabi sa Karanglaan, hindi ko talaga malaman. Halika siguro may misteryo na gagawin sa iyo ng Panginoon. Pwede kang magsalita, pwede kang magbigay ng mensahe sa akin. So, yun, unang-unang pagkakita namin, hindi si Amang Ine ang nakita ko, kundi ang nakita ko ay ang Panginoong Yesus. Ang nagsasalita, hindi man sila, kundi ang Panginoong Yesus. Sila po ay binigyan ng pagkakataon na ipamahagi sa bawat tao. Ang sinasabi ay pag-ibig. Pag-ibig. Sabi niya, wala tayong dapat pag-awayan. Tayo ay iisa.
Ano man ang ating pananampalataya, tayo ay isa. Kaya po, narito po ako ngayon ng aksidente lamang sa pagkakataon. Siguro, may gusto ipahiwatig pero hindi ko maintindihan. Lahat po tayo ay tinatawag po tayo ng Diyos. Sabi nga nila sa English, many are called, but you are chosen. Maraming tinawag, pero tayo ay mapalad kasi tayo ay narito sa panahon ito. Kaya nga, lubos-lubos ang pagpapalad ng Diyos sa akin. Itong biyaya ng ulan, ito ay bendisyon para sa atin. Ang masasabi ko lang po, sana po patawarin po ako sa lahat ng nagawa ko ng kasalanan. Patawarin po ako sapagkat ako lang po ay tao. Pero may damdamin din po ako, natutugso din po ako. Pero ipinapanalangin ko sa Panginoon na sana makita ko yung daan patungo sa Kanya parang araw. Salamat po. Maraming salamat, Ricky, ang iyong pinaliwanag sa mga dito, mga kasamaan, hanggang nanonood. Maraming salamat. Ilabas mo ang bagay na gusto mo sabihin, dahil ikaw lang ang nakakalam yan, at yan binibigay ng Diyos. Tuloy mo, kaptanan mo. Ituloy mo ang mga aral na mabuti para maraming ay susunod at bumalik sa Diyos. Amen. Dahil kailangan natin na ngayon, huwag natin iralin ang pagsarili natin. Minsan, spiritual natin, ang karamihan, ilan lang, dahil nag-una-una, dumating sa kanila, ayaan nila. Umirang pang tao nila. Mayroon mga mensahe hindi sa kanila, ayaw nila, ay halos din nila tanggapin dahil nahiya sila sa tao. Ano bang kasi nasa tao kang nahiya kung hindi nagbigay ang buhay sa iyo? Kung kang mahiya dahil ang buhay yan sa kanya, dapat tuloy mo ang gampanan ang pinagawa sa iyo. Huwag mong baliwalain ang lahat binigay sa iyo ng Diyos. Baliwalain mo ng tao, siya lang, isipin mo lang, nakakatulong ka sa ibang tao. Yung gusto puminig sa iyo. Tama hindi? Laban, sa laban. Huwag natin iralang kung sarili natin kung ano man ang katungkulang binigay sa atin ng Diyos. Gampanan natin, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Huwag kang mahiya. Sugod lang, basta ang kabutihan lang ang iyong gawa. At marami ka natulungan. Meron yan, surumpot, asar. Nandyan yan. Nasa paligid-ligid. Huwag mo silang pansinin, basta gawin mo lang ang iyong pinagagawa sa iyo. Ang sabi ng Diyos, ang lahat man ang naglilingkod sa akin, anak, huwag mo na nang gumibo yan. Ako na ang bibigay ng parusa sa kanya. Nakasulat din sa Biblia, ang gawa ng masama, ang kabayaran ay hindi niya buhay yan. Buhay ba yun? Ang kayamangan niya, ang katawan niya, hinang niya rin sa Diyos yan. Kailangan at isip ang bawat salita ay isipin muna bago ka magsalita na nakakasakit ka ba o hindi. Huwag pabigla-bigla. Pasugot-sugot. Isipin muna ang sabi ng Diyos sa atin, anak, huwag kang magsalita makakasakit sa kapwa mo. Kung oras na nasaktan yan, pati ako na rin nasaktan mo. Dahil anak, katawan ko ang pinahiram ko sa inyong lahat. Ang tirahan ko, bawat isa sa inyo, kung tinanggap niya ako, ay nasa puso niyo. Ang tahanan ko, nasa inyo. Kung talagang puso, dito ang tunay ng tahanan. Kung tinanggap mo siya, at siya at matutungo sa iyo. Ang sabi ng iba, paano siya papasok sa puso natin? Dahil ang Diyos walang posible. Kung tinanggap mo siya, buksan mo ang puso mo at siya kanyang tahanan. Ang tahanan niya, ang puso mo. Ang tunay niya tahanan ay nasa langit. Kung tinanggap mo siya, tatanggapin ka rin sa paraiso niya. Puso mabuhay, ang lahat. Kahit sino man at pumunta dito, ay daya ay freedom dahil ang salita ng panghalang ni Jesus. Huwag punta dito magmura, huwag manghusga,
manlait. Hindi ito karapat-dapat dito. Ang dito, magkumbaba ng lahat. Pupulutin ang aral, mga aral ng kabutihan at sila aunin sa putik. Pataas ka na nga. Itataas mo ang sarili mo. Sobra ka na. Sabi ng Diyos, ibaba mo ang sarili mo. Aunin mo sila sa putik. Mababa sila. Itaas mo sila. Huwag mo itaas iyong sarili. Dahil ikaw ay mataas na. Amen. Amen? Oh, kasi sabi nila, ay mas mataas ako. Dahil binigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ang gusto mo binigay sa iyo, lahat ng kaluwang binigay sa iyo dahil sa ganda ng ugali mo. Ngayon anak, binigay ko na sa iyo, bakit nagbago ka na? Nang lait ka na, noon ay sobra ang kumbaba mo. Ngayon, tumaas ka na, tumaas ang sahod mo, tumaas na lahat. At kaya ito pangyarihan mo, bakit wala ka nang irespeto sa mga dati mong kasamaan mga mahihirap? Saan ka ba galing? Di ba sa mahihirap? Huwag ka magbawas ng kaibigan. Magdagdag ka. Dahil ang kaibigan mo kahit mababaya bilang araw, kailangan mo rin siya. Huwag magbawas, magdagdag. Dahil kung noon wala ka, sila ay wala din. Ang saya, samahan. Ngayon, umasinso ka na, umunod ka na, nakalimutan mo sila. Sabi na ng Diyos, anak, lahat ang niling mo, binigay ko na sa iyo. Bakit iyong kapatid mo, pinabayaan mo, bakit hindi mo siya pinalitan? Ibig sabihin, pati ako nakalimutan mo na, kung sinaktan mo siya, para ako na rin ang sinaktan mo. Amen? Yun ang aking sasabihin, pagpaliwanag sa inyo lahat. Maraming salamat ulit sa inyo. Handang tanghali po sa inyong lahat. Yes, salamat po. Okay, hapon pala yun, no? Basta sa akin, tanghali, hapon, isa na rin yan. Amen. Yun lang. Thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Kumusta? Tayo po Sino may sakit? Ay, wala problema. gamutan to